sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Amara. Kabisyong totoo simula ng makahiligan kong makinig sa radyo. Alam niyo po, akala ko dati ang pinakamalaking lungkot sa buhay ko ay yung laging wala ang asawa ko kapag Sabado. Pinipili daw niya kasing mag-overtime para may pangdagdag kami sa mga gastusin. Huli na nang malaman ko na may masakit palang dahilan sa likod ng bawat weekend na wala siya. Sa loob ng maraming taon, pininiwalaan ko lahat ng paliwanag niya. Kapag Sabado, lagi niyang sinasabing may overtime, emergency meeting, special project, o may kailangang habulin sa opisina. Dahil responsable siya at masipag, hindi ko na naisip magtanong pa. Sa totoo lang, proud pa nga ako sa kanya. Habang ako ang nag-aalaga sa mga anak namin, nag-aasikaso ng bahay at gumagawa ng paraan para maging maayos ang takbo ng pamilya, siya naman ang lumalaban sa labas para mabigyan kami ng magandang buhay. Nagbago ang lahat dahil sa isang simpleng pagkakamali. Isang hapon, may dumating na delivery rider sa bahay namin. Naka-address sa asawa ko ang parcel. May kasama pang mas malaking parcel na nakapangalan din sa asawa ko, pero sa Sabado pa daw niya i-deliver yon. Sabi ko, iwan na niya at hindi na niya kailangang hintayin ang Sabado. Ang sabi ng rider, sa kabilang bahay daw kasi naka-address at Sabado daw po ang delivery. Palihim kong kinuna ng picture ang address ng mas malaking package. Para akong binuhusan na nangyayelong tubig. Hindi ko maintindihan kung bakit may ibang address na pinupuntahan ng asawa ko sa subdivision namin, gayong iisa lang naman ang alam kong bahay namin. Nang sumunod na Sabado, pinuntahan ko ang address sa parcel. Baka naman opisina, rental property, storage, o kung ano man na konektado sa trabaho ng asawa ko na hindi ko lang naiisip. Pagdating ko sa address, may batang naglalaro sa labas. Nang makita ako, tinawag ang nanay niya. Lumabas ang isang babaeng mas bata sa akin at nagkatitigan kami. Makalipas lang ang ilang segundo, bumukas ulit ang pinto at lumabas ang asawa ko. Aray. Nang makita ako, namutla siya at parang nakakita ng multo. Doon ko nalaman ang masakit na katotohanan. May pangalawa siyang pamilya. Sa loob ng halos 5 taon, may isa pa pala siyang bahay na inuuwian. Ilang minuto lang ang layo mula sa amin. May batang lumalaki na tinatawag din siyang tatay. May mga birthdays na pinupuntahan. May mga gastusing hinati. May mga ordinaryong araw na pinagsaluhan. Biglang nagkaroon ng totoong kahulugan ang bawat overtime. Bawat absence sa family gathering. Bawat Sabadong wala siya at bawat pagkakataong sinabi niyang ginagawa niya ang lahat para sa pamilya. Habang iniisip kong nagtatrabaho siya tuwing Sabado, ilang kanto lang pala ang layo niya sa amin. Hindi daw niya alam kung paano sasabihin sa akin. Mahal daw niya kaming pareho at gusto niyang ayusin ang pagsasama namin. Pero papaano? Paano aayusin ang 5 taon na pangloloko? Paano ko ibabalik ang tiwalang hindi lang minsang sinira, kung hindi araw-araw pinipiling
sirain. Tambalang kumikinang kung nalaman niyong may pangalawang pamilya ang asawa ninyo, ilang minuto lang mula sa bahay ninyo. Mapapatawad niyo ba? Ano po kaya ang mabuti kong gawin sa sitwasyon ko ngayon? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Amara. Natalunan hanggang kailan? Talo na, pagod na. Akala ko'y kaysa akin pa pero hindi na pala. Wala na nga ba talaga? Amara, mahigpit na yakap para sa'yo. Ay, kung sasagutin ko yung tanong mo, which is, kung kayo ang nasa sitwasyon, yan. Nalaman ninyo may pangalawang pamilya ang asawa ninyo, ilang minuto lang mula sa bahay ninyo. Ayan. Ako siguro, ilang minuto ko muna siyang bubugbugin. Gamit ang raketa ni Alex Ayala. Ayan. Para talagang matibay at para talagang matindi. Ay, nako. Ay. Ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw. Para talaga kay Amara tong kantang to eh. Yung the right thing to do, feeling ko is to really let go. Kasi 5 years talaga to eh. 5 years ng panluloka. Imaginein mo yung nasubukan nyo na po ba magsinungaling? I'm sure lahat po tayo nagsinungaling na, no? Tandaan po natin na kapag tayo po ay nagsinungaling, hindi natatapos sa isang pagsisinungaling ang lahat. So, kunyari, nagsinungaling ka sa boss mo tungkol sa isang task na hindi mo nagawa. Hindi po natatapos yung pagsisinungaling doon. Madadagdagan pa yun ng karagdagang pagtatakip, hanggang sa feeling mo normal na lang yung pagsisinungaling. Kasi nakakalusot ka naman eh. Parang itong asawa ni Amara, di ba? Na-normalize na yung pagsisinungaling, 5 taon na overtime ako pag Sabado. Ganyan para sa pamilya to. Alam diba? mo, kanina ba akong nakakagigil yung asawa mo? Ang kapal ng mukha. At ang lapit Kaya pa. nga eh. Hindi man lang yung nilayo. iba, lumalayo pa. correct. Yan ang lapit. Yung iba nasa probinsya yung babae nila, o kaya di man lang nasa kabilang subdivision o kabilang city. Ay hindi, kabilang kanto. Saka alam mo yung anong ibig sabihin nito na napakakapal ng mukha ng asawa mo to the sense na feeling niya hindi rin to malalaman. Ganun siya ka-confident na ang lapit-lapit lang correct. na hindi niya inisip na baka magkamali. Yung iba kasi talaga binabaon eh, di ba? Tinatago, nilalayo, pinapauwi sa probinsya. Pero hindi natin sinasabi na yung mga naglalayo at pinapauwi sa probinsya ay tama Oo. Parehas. Kahit Oo. na hindi ka maingat or maingat ka, the fact na tinatago mo ay parehas na mali. Tama. At nakakalurky lang dito, sinasabi ni Jex, kaya mas lalo nakakagigil. Yung Kasi confidence, correct, grabe na. ang kapal masyado na mukha, parang ang lakas-lakas ng loob na pwede silang magkita sa simbahan. Feeling ko, isa lang yung simbahan na pwedeng puntahan. Kasi kung isang subdivision or isang village, isa lang ang community. Isa lang yung grocery na pinupuntahan. Isa lang yung pinag-cash outan ng GCash. Di ba? Isa lang yung posibleng Yung school. delivery rider, isa lang. Correct, isa lang ang Diba? delivery rider. Kasi yung delivery rider na yun ay assigned sa isang lugar lang. Oo. Doon lang yun eh. Kaya nga di ba yung delivery riders natin, kilala na natin. Kasi sila yung assigned dun sa area natin. So isipin mo, kaya binanggit ni Diego yan, is that ganun katindi yung confidence level na kakapalan ng mukha na matindihan talaga. Na kapag nagpa-foots pa siya, hindi foot ang ipapas pa. Yung mukha ang kailangan hilihahin kasi ang kapal talaga. Grabe. Nakakainis. Kaya we feel you, Amara. So kung sa tinatanong mo kung hihiwalayan ba ako, I would say It's a resounding yes. Oo. Oh. So, biblically speaking and sa sitwasyon mo ngayon, lumayo ka. Maganda siguro para yun yung una naming
advice pero syempre bago mo gawin ang lahat ng mga bagay-bagay, magsisecure ka Yan, muna. pag-isipan mo. Pag-secure mo yung finances, Oo. secure mo legal advice, Yan. ano ba yung dapat na gawin, paano ba ako yung mga costo din ng mga bata, Correct. yung mga ganong eklavo. Ayan, kasi pinaghahandaan din siya, hindi din agad-agad na. Ayoko na, ganyan. Oo. So, pag-iisipan. Tapos, tingnan mo yung, ito, lagi itong linya ng mga babaero Yung sasabihin nila na, natatakot kasi ako na kapag ka sinabi mo, baka umalis ka. Oh. Narinig ko na yan Natatakot ako na pag sinabi mo, hiwalayan mo ko. Bakit ka naman hihiwalayan? Parang tanga din nakakayamot. Yun, No. ano yan parang nililipat, gaslighting na Oo. na diskarte. At saka apakadamot. Dito ko naiinis din Kaya meron akong mga kaibigan hanggang ngayon mga single. Kasi merong mga taong dupang, gusto nila dala-dalawa yung kanila. Tama. Kakayamot. At ang masakla pa Wiset. doon, sinisisi pa yung biniktima na wala ka kasing oras sa Ayan, akin. 'di ba? Ayan. May mga ganyang hindi pagbibintang. mo kasi pinaparamdam sa akin na pagod na nga ako sa trabaho, hindi ko nararamdaman. Yan po yung mga linyahan ko dati. Ay, totoo Oo. yan. Ako naman, kaya alam ko yung mga ganyang linyahan kasi ginamit na din sa akin yan dati. Kaya wag kami. Wag kami. Wag ako, wag si Diego, wag kami. Been there, done that. Tama. 'Di ba? Maaring kami ang gumawa, maaring kami din yung victim. Yes, oo. 'Di ba? Ay. Kaya we feel you, Amara, kung gaano kabigat itong nararamdaman mo ngayon. Alam kong gigil na gigil Ay. Tsaka alam mo, ang hirap din ito, kunyari, hindi niya sinabi kung ilang taon yung anak niya or kung may anak sila, no? Pero kung halimbawa, yung anak mo, medyo nandun na siya sa growing years na naiintindihan niya na yung mga nangyayari. Isipin mo kung ano yung magiging decision mo may or may not have an effect on your child sa kanyang pagdedesisyon sa buhay. Tama. Kasi kunyari, tiniis mo. Pwede naman choice mo naman yan. Hindi ka naman namin pipilitin. Pwede mong tiniis, dalawa na lang kayo. Correct. Medyo ang problema dito is yung ini-impart mong mensahe sa anak mo. Tama. 'Di ba? Na okay lang, na bare minimum. Usually, Diba? makikita natin sa datos, ginagaya ng mga bata yung kung anong ginawa ng magulang. Ayun na. Ay. Ako po si Diego At Bandido. ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tingin ko pag-usapan pa natin Yan, oo. sa podcast. Tingin ko, 'di ba, yun yung nafe-feel ko na ano yung posibleng maging effect nito sa anak mo sa paano siya magkaroon ng relationship in the future, na ma-normalize yung lying, na ma-normalize yung tatanggapin mo yung bare minimum. Yun kasi yung nagiging problema. Minsan, nagsistay tayo sa isang relationship kahit na alam nating complicated or complex or alam nating bare minimum lang yung binibigay kasi feeling natin yun lang yung deserve natin. Pero hindi natin deserve nang ibigay sa atin ay bare minimum kasi all out tayo magbigay ng pagmamahal, all out tayo magbigay ng support, tapos yung balik sa atin bare minimum. Hindi dapat. Parang Pilipinas, Tama. 'di ba? Tatrabaho ka na maigi, tatrabaho ka na maayos, sa natatanggap mo bare minimum lang. Oo. Ganon. So, actually, tama na! Oo. Baki Baka! baka! Tama na! Actually, kailangan natin ng more. Hindi lang dito yung anak mo, Amara, yung casualty. Pati yung isang Anak din. Oo. Casualty din lahat. At eto sa tanong mo, Amara, kung hihiwalayan mo ba, actually, right into your face, pinakita na ng tadhana Pwedeng hindi mo nakita yung address. Pwedeng hindi mo nalaman. Oo, kasi diba? pwede namang, hindi naman, pagka may dineliver naman sa bahay natin, di ba? At nakapangalan naman sa atin. Oo. Ako never ko nang tiningnan kung tama yung address na nilagay Kasi the fact na nakarating sa bahay namin, ibig sabihin, at sa akin mismo or naka-address sa asawa ko, ibig sabihin para sa amin talaga yun. So, pwedeng hindi mo nakita. Nakita mo yung address iba. Tsaka nakalinya lahat Imaginein mo, nung pinuntahan mo, pwedeng wala sila doon. Pwede. Pumunta ng mall. Correct. O pwedeng nandun yung mag-ina, wala yung asawa mo. At saka pwedeng hindi ka or pwedeng wala kang time. Yes, pero oo. nagka-time ka. Correct. Diba? Pwede din yung rider, hindi din nasabi na sa Sabado pa po sa kabilang bahay. Pwede din namang hindi kasi yes, oo. I'm sure it's not the first time na nagpa-deliver
yung asawa mo dun sa Kabisa- address ng kabisado. kabit eh. Kaya nga ang sabi doon na sa kabilang bahay, Oo. so parang kabisado na eh. Correct. Pwedeng tinago ng rider noon or wala Oo. siyang kaalam-alam. Pwedeng nonchalant niya lang sinabi. Sa Correct. Sabado pa daw po sa kabilang bahay eh. Pwede Oo. wala naman talagang alam si rider. So rider. kumbaga, lahat na inilinya sa'yo. Tapos magsistay ka? Di wow! Kita mo, diba? Titingnan mo Oo. yung pattern na talagang nire-reveal sa'yo ng tadhana yung kasalanan na ginawa ng asawa mo. True. So ngayon magtatanong ka pa. Alam naman namin, naiintindihan naman namin yung taong hindi naman kasi basta-basta yung desisyon na gagawin mo. Iniisip mo rin din yung anak mo, ano mangyayari. Correct. Pero, ang mas matindi kasi dito with staying, ang daming kaakibat na parang emotional baggage and damage. Yan. Paano ka pa maniniwala sa kanya? Explain mo tuwing aalis. 'Di ba? Kahit Tsaka ka talagang nandyan lang sa kabilang kanto Tsaka na. Jigs, parang feeling ko kahit sabihin niya mag-work, Oo. hindi na ako Yung mamakampante. Yung prejudice nandun na Wala palagi. na, oo. May feeling na ako kaagad na hindi naman yan uuwi, hindi naman yan mag-work today. Oo, na Doon naman siya pupunta Yung ka-text niya, yung sa Correct. kabila. Tama. Kapag halimbawa, lahat ng mga posibleng maging actions niya in the future, lagi ka nang merong doubt. Oo. Meron ka ng prejudice. So, would you like to stay in that kind of relationship? Yung lagi kang nagdududa, lagi kang nag-aalala, lagi kang 'di ba? Hindi mo deserve eh. Oo, lagi naman ang At saka 5 years, Jex. Kaya nga eh. Very intentional yung pagtago. 5 taon. Imaginein mo yan. Di ba? With the hopes na hindi mahuli. Pero hindi eh. Oh. Tsaka, lagi naman ang sinasabi dito, yung stand palagi ng tambalang kumikinang na in the process, ayaw namin na you will lose yourself. Ayaw na ayaw talaga namin yun. Kasi the moment na you will lose yourself, parang tatanggapin mo na lang. Oo, correct. Na hanggang dito na lang. Oo, wala na. Eto na lang, tanggapin ko na lang. Oo. Ayaw namin Yun na nga yung bare minimum na sinasabi ko na, alam mo yan yung nalungkot ako ng, 'di ba, recently pumunta ako ng Japan. Tapos na-realize ko, habang nasa train ako sa Japan, na-realize ko na parang hindi ko nakikita ever na dun sa mga streets nagta-traffic. Tapos na-realize ko, feeling ko lang naman, ilang days lang naman ako doon, hindi para, 'di ba, magbigay ako ng buong judgment about Japan. But dun sa ilang days ko doon, na weekdays naman siya, so ibig sabihin, days ito ng may work at may school, 'di ba? Wala masyadong traffic sa kalsada kasi hindi madami yung kailangan ng sasakyan. Kasi train system pa lang, Oo. sapat na talaga. Yung magugulat ka na nasa ibabaw ka, tapos biglang nasa subway ka, tapos madami, yung bang ganun. Tapos doon ko naisip na, ganito pala dapat yung bayan. May ganito pala dapat. Hindi pala dapat na tinatanggap lang na, eto na hanggang dito na lang Actually, yung mga ganyan, hindi naman secret formula yan para ayusin yung isang bansa eh. Matagal ng panukala yan. Kaso nga lang, may mga hindi talaga na ilalagay sa mga kasi dapat nga, ilagay. may ibang agenda. Oo, Kasi yun. pag may maraming bintahan, maraming kitaan. Maraming whatever, 'di ba? Yung mga ganon. Hindi, tsaka wala, kulang talaga sa planning. Yung mga ganon. So, ba't namin nabanggit? Wala lang, gusto lang namin banggitin na minsan, tinatanggap na lang natin yung bare minimum. Oo. Hindi dapat. Na, Hindi, okay, you don't hanggang dito, deserve that. na hindi mo Diba? naman deserve. Oo. Kasi, kunyari, isang Pilipino, mamamayan ka, deserve mo na maging comfortable sa sarili mong bayan. Diba? So, ikaw din, nandiyan ka sa sarili mong pamamahay, diba? Deserve mo ang all the love. Oo. Deserve mo ang 100% na pagbalik ng pagmamahal na ibinabato mo. Correct. Ganon. O parang bilang isang may bahay, ginagawa mo lahat, pag-aalaga, lahat-lahat. Bilang mamamayan naman, tayong may pinakamataas na buwis na binabayaran, lahat. Sa sahod mo, may kaltas ng buwis. Pag bumili ka ng pagkain, may buwis. Lahat ng galaw natin. Tapos, eto lang yung ibibigay sa atin. Yun yung ganon. So parang may ganon lang tayo analogy na wag nating hayaan. So wag mong hayaan na hanggang dito na lang, ito na lang talaga. Kaya lang syempre, yun nga sinasabi namin, pag-isipan mo, papaano nga naman. Siguro kaya, yun din yung, baka, hindi natin alam yung story niya eh. Kulang sa detalye. Hindi, tsaka Jegs, mukhang tama mukhang nasa bahay siya. Mukhang siya ang house manager. Oo. So feeling ko, kaya isa ring consideration nito ni Amara is that, pagka umalis ako dito, hindi naman ako yung nag-work eh. Oo. Ang nag-work yung asawa ko. Correct. Siya yung nagpo-provide. Saan Diba? kami titira? Saan kami titira? Papaano ko isu-survive yung Oo. aking mga anak? Gets naman natin. Kaya talirin yung mga kamay. Oo. Parang Gusto